Nung araw, pag may bisita ang aming mga magulang, kaming magkakapatid ay nasa isang tabi lamang. Hindi kami pwede magpalakad-lakad o makisabat sa usapan ng mga bisita ng aming mga magulang. Pag ikaw ay tinitigan na ng aming nanay o ng aming tatay, alam mo na pag alis ng bisita, alam mong mapapalo ka. Sa mga anak ko naman, meron silang disiplina. Dahil kung anong pinalaki kami ng magulang namin, nai-apply ko sa mga anak ko. Halimbawa, naglalaro kami, tapos alas 6 na ng gabi, kailangan nasa loob na kami ng bahay. Kapag kami ay sumuway doon, iwawagayway na yung patpat o kaya tsinelas, kami naman takot na kasi alam na namin ang susunod na mangyari, kami ay mapapalo. Sa ngayon, napakahirap ng disiplinahin ang mga bata dahil sa Republic Act 7610, Child Abuse, na kung saan sila hindi na pwedeng paluin, pagsalitaan ng hindi magaganda. Kailangan 6 p.m. ng gabi, nasa bahay ka na. Pero kung wala ka pa sa bahay na yun, ang pagdidisiplina sa akin dati, pinapalo ako. Ginagawa ko pa rin yung dating ginagawa ng parents ko, pero hindi na lahat. Gumagamit din ako ng pamalo sa kanya, pero may certain na pamalo lang. Para mas maliwanagan tayo sa tamang paraan ng pagdidisiplina, makakasama po natin ngayon ang psychologist na si Joy Teng Philart. Good morning, Joy! Good morning, everyone! Good morning, Dada! Good morning, Joy! Ayan, napakadami ng mga parents ang nag-share ng kanilang mga discipline, means of disciplining their kids. Paano ba natin maihahambing yung pagdidisiplina ng mga magulang before at ngayon, Joy? Okay. I think bago pag-usapan yung pagkakaiba, pwede nating pag-usapan yung pareho pa rin. Okay. Then and now, kahit anong mangyari, ang mga magulang gusto nila what's best for their children. Yes. Gusto natin masaya, lumaki ng mabuti, alam yung tama at mali. So yun, di pa rin nagbabago. Pero I think yung discipline, nag-change na siya sa paraan ng parang may self-reflection na yung mga parents these days. No? Kung baga dati, hindi pa naman available ang mga resources, information. Yun na nga. Parang medyo kung ano lang, kung paano ka pinalaki ng magulang mo, ganun din yung gagawin mo sa mga anak mo. Pero ngayon kasi, sobrang dami ng bagong research, no? Mga data, mga impormasyon na sobrang kalat, no? Sa social media, kahit saan natin nakikita. So, mas may access na din yung mga magulang sa ganito at dahil doon, parang mas nag-a-adapt na sa current na needs ng mga bata ngayon. Hindi ba mas confusing yun, Ay, Joy? oo, talaga. Very confusing. Oo. Sa wealth of, dahil sa Yes, abundance naman I ng agree. information and ways of disciplining kids, Yeah. paano nila masisift through all that Right. information kung ano talaga yung tama? Okay. Is there one tama way Right. for disciplining all kinds of children? That's a very good question. Sa totoo lang, sa parenting, mahirap kasi talaga siya. No? Kahit na may information or wala, it's hard. So, ang question dyan ay kung may tama o mali. At ang totoo dyan, wala naman. No? Parang hindi natin i-judge no? Yung mga magulang kung ano yung napili nilang paraan. Ang totoo, meron lang mga mas safe or mas parang nakikitaan ng ebidensya na mas nakakabuti sa mga bata versus yung mga merong risk na pwedeng mangyari kung may certain discipline strategies tayo na pipiliin. So, merong mas effective. Effective, safe, yung makakapag-assure na yung mga anak natin lalaki ng mas mabuti, masaya, safe, no? From Dati, Joy, hindi uso yung Hindi gentle talaga. parenting. Hindi, Wala hindi yun. talaga. Ngayon na lang na label yun na gentle parenting. Yes. Dati wala. Dati Walang wala. ganun. Yes. Ang humahabol sa'yo, sinturon at hangin. That's very true. Siguro we should address that right away. Yes, we should. Kasi meron talagang two schools of thought eh. Yung isang school na naniniwala na palo is good Punishment. to a certain degree. Diba? Yung hindi naman talagang mananakit ka, yung mamumula na, dumudugo Correct, na, correct. abuse na yon, diba?
At yung school of thought na gentle, ganon. Reasoning with them. So, paano tayo makakapili, Joy? Right. Medyo parang aware din tayo na hindi pa masyado nagbabago sa totoo lang. Marami pa ring taong gumagawa, no? At yung dahilan talaga, one of two things, no? Ang nakakausap naming mga parents na yun pa rin yung strategy. Yung first, ito yung alam nilang tama, yun yung naturo sa kanila. Na para madisiplina ang bata, kailangan may parang tumatak sa kanila. Either may sakit or seryoso or dapat yung parent talagang stern and strict, no? May iba din na ginagagawa nila out of parang wala silang ibang tools, no, na maaring pagkuhanan. So for example, sa situations may ginawa yung anak, nakakagalit, 'di ba? Araw-araw mga magulang laging galit. Pero yung gagawin mo kapag galit ka, doon nagmamatter. So yung iba ginagamit yung pagpalo o yung mga ganitong harsher discipline strategies kasi hindi nila din mapigilan. Alam mo yun, sa sobrang galit, yung emotion. So, titingnan talaga natin sa pag-alaga ng sarili din sa mga magulang. So, yung gentle approach kasi na tinatawag nating gentle parenting, ano lang naman siya, no? Parang kino-consider yung needs ng mga bata. So, tinitingnan kung saan sila nanggagaling. Kasi kadalasan, yung mga bata, hindi naman nila sinasadyang maging masama. Or gumawa ng mga kung ano man ginawa nila na hindi acceptable sa society. So, how do we teach them? Paano natin ituturo yung tama kung tayo mismo din, yung ginagamit nating approach, ay hindi rin gentle, di ba? Parang hindi rin nagko-connect na paglaki nila, paano sila magiging, kunyari, mabuting tao sa kapwa or hindi din sila mananakit ng ibang tao kung yung alam nila sa paglaki ay yung example ganon. Na meron sila. Kasi parang there is teaching in the Bible which says when you spare the rod, you spoil the child. Pero ang sinasabi rin sa amin, pag tinuturuan kami about parenting in church is like, you never use the rod when you're emotional or you don't use it out of galit. Parang it's supposed to mark the occasion as something that is para lang matandaan that what you did is wrong. But if you're in the height of your emotions, dapat talaga ay wag gamitin yan. And then the more important thing is you mark, yes, this is wrong. And then, the explanation is the more important. What do you say to that? I try not to speak along mga religious lines like that, no? But you know, I understand where it's coming from. I hear what you're saying na parang you want it to, na dapat may mark, na dapat tumatak sa kanila. But ang lagi kong tanong, no, bilang psychologist, may paraan ba na makarating doon na doesn't involve any form of physical discipline, right? So what is the option of marking something definitely. without the physical? I think children respond to connection. Right? Ito yung ina-advocate talaga namin. Yes. So even if sobrang dami nang nangyayari, they're so distressed, ang dysregulated nila, but when you approach them with kindness, warmth, and empathy, a lot of children, gusto lang nilang maintindihan sila. Saan ako nanggagaling? Ano yung nararamdaman ko? So itong newer school, ito yung mga bagong pamamaraan ng pag-parent, ito yung kinoconsider, ano ba yung kailangan ng anak ko ngayon? Diba? At kaya naman natin makuha, no, yung maturuan sila ng tama o mali, but in a way lang that respects them, that they're individuals and that they have needs, di ba? I think all the more that parents talaga kailangan i-highlight yung importance ng connection dahil napakadami na nating kakompetensya. Meron tayong YouTube na kakompetensya, meron tayong Instagram na kakompetensya, TikTok, lahat yan nagpipreach ng kung ano-ano. Kaya kung yung mga anak natin ay mas malapit pa dun sa influencer na nagtuturo sa kanila ng kung ano-anong bagay kaysa sa ating mga magulang dahil minsan masyado tayong busy. Minsan tayo mismo, hindi tayo makapag-usap ng walang cellphone na hawak. Diba? Matatalo tayo ng mga kompetensyang yan. Kaya it's really all about relationship. Diba? It is. It's not about fixing a child's behavior, but it's really about connecting and making sure that you have that intimate relationship na magiging matik, no? Na parang kapag alam nila na love mo sila, tapos close kayo, sila na mismo magsi-self-regulate. Na parang alam ng nana, alam ko,
ayaw Hindi nila, ko gusto nila. ayaw nila to, so hindi ko to gagawin. Yeah, nagiging ano siya, internal. Kasi yung mga discipline strategies dati, no, parang wala namang ibang impormasyon. So, Yes. ang nangyayari, usually parang compliance yung Oo, nakukuha. kung bawal, bawal. Susunod ka lang kasi Oo. yun yung sabi kong tama. Pero hindi nila natututunan along the way, ano ba yung tama for myself. At kung ano yung dapat gawin na gusto ko talagang gawin. Dahil alam kong tama at hindi dahil sabi ng magulang ko mali. Pero process siya, no? Kasi may Yes. friend ako na ang anak niya ay twins. So, 2 years Hirap. old yung twins. So, ang hirap. Tapos lalaki pa pareho. So, medyo makulit at malikot. So, ang sabi niya sa akin, nung una, trinay niyang i-discipline na pinalo niya yung isa para malaman na, yun nga, mag-mark na mali itong ginawa mo. Pero ang nangyayari, yung pinalo niya, ginagaya kung anong ginawa ng Exactly. parent. Ang Yes. ginagawa, pinapalo yung kakambal niya. Yes. So ngayon, nagpalit na naman into gentle parenting. So ang hirap din daw. Parang It it's a is. process talaga. It is. Intindihin mo kung Trial saan and error. matututo yung Yeah. bata. That's a good point you raised. Paano natin malalaman, Correct. Joy, na mali pala yung ginagawa Correct. natin? Well, Yung- that's definitely one. Halimbawa, minimimit. Ginaya mo experiment. Hindi, pero ano siya, no, yung unang sinabi mo, yung ginaya, tinatawag natin siyang modeling. No? Marami na natututunan natin, nakukuha natin sa nakikita natin sa By iba. example. Yes, for parents, it's not to judge the self or be harsh, but more of yung values natin. No? Ano ba at the end of the day, what do we want to teach our children? Is it, alam mo yun, warmth, affection, or is it yung discipline na dapat do this, do that, obey, compliance. So, nasa sarili yon. We're not in the business of telling parents na ito dapat, ito hindi dapat. Pero ito yung alam natin ngayon about children, ito yung pangangailangan nila, at ano yung best way na ma-achieve yun. So, talagang maraming trial and error, and that's okay. Yeah. No, parang magiging kind tayo sa sarili natin na mahirap talaga maging magulang. Pero ginagawa natin what's best at the end of the day, batay sa alam natin sa anak natin. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!